Nagawa mo na ba ang kasalanang walang kapatawaran? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So yung pag-uusapan po natin ngayon ay blasphemy against the Spirit. Ito po yung tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na kasalanang walang kapatawaran. Now, tanong, posible ba na nagawa na natin yon? Tapos walang kapatawaran yon, nagawa natin. Ibig sabihin, kung mayroon tayong kasalanang hindi mapapatawad, ibig sabihin, mapapahamak tayo. At pag tayo'y namatay, talagang walang hanggang pagkakahiwalay yon sa Diyos. At tutungo tayo sa walang hanggang kaparusahan. Kaya po, sagutin natin sa devotion natin na ito, nagawa mo na ba yon? Na nagkasala ka na ba ng kasalanang walang kapatawaran? Ano ba yung blasphemy against the Spirit? Blasphemy against the Holy Spirit, the unusually malicious, willful rejection and slander against the Holy Spirit's work, attesting to Christ, and attributing that work to Satan, o tinatawag din nating unpardonable sin. Pag sinabi nating blasphemy, ibig sabihin nito paglapastangan sa Santong Spirito. Yung merong ginagawa ang Santong Spirito, pagkilos ng Santong Spirito sa buhay ng isang tao, tapos sinasabi mo sa demonyo yan. No, mahilig pa naman tayong mga Pinoy magsalita ng sa demonyo yan, no? Sa diablo yan. Pag nagawa daw natin yung isang bagay na yun, tapos yun ay work ng Santong Spirito, yun ay kinukonsider na unpardonable sin o kasalanang hindi mapapatawarin. Pero bago natin pag-usapan yan at i-apply yan sa mga panahon natin ngayon, maganda kung unawain natin yan sa panahon ng Panginoong Jesucristo. At, tingnan natin. Ito ba applicable sa panahon natin ngayon? At kung applicable, sa paanong paraan ito nagagawa ng mga tao. Now, sabi po rito sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32, si Jesus Christ po yung nagsasalita. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. So, ibig sabihin, pag nagsalita ka laban kay Jesus Christ, pwede bang patawarin yun eh. Pero pag nagsalita ka laban sa Espiritu, hindi ka na patatawarin. Sabi ni Jesus, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ganun po kabigat itong unpardonable sin o yung isang kasalanan na hindi patatawarin. Now, para po mas lumalim pa tayo dyan, alamin natin ano bang nangyayari dito, bakit sinabi to ni Jesus Christ. Kasi po pag nag-interpret po tayo ng Bible, napakahalaga po ng malaman natin yung konteksto. Yung konteksto po, ito po yung ano yung mga nangyayari sa panahon na ito, sino nagsasalita, sino kinakausap, ano yung sitwasyon. Now, dito po sa Matthew chapter 12, yung kabuuan po ng istorya, si Jesus Christ po nagpapalayas ng diablo. So, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. So, anong ginawa ni Jesus? Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. So si Jesus Christ po, nagpalaya siya ng demonyo dun sa isang tao. To sabi ng mga Pariseo, nagpapalaya siya ng diablo dahil ginagamitan niya ng kapangyarihan ni Beelzebul, pinuno ng mga demonyo. So basically, ang sinasabi ni Jesus Christ, pinalayas ko yung diablo by the Spirit of God, tapos inaakusahan niyo ako na ginawa ko yon
sa pamamagitan ng spirito ng demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak at alinmang bayan o sambahayang sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? So ang sinasabi ni Jesus Christ, kung ako sa demonyo at ang pinapalayas ko sa demonyo, ibig sabihin naglalaban yung kaharian ni Satanas. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? So hindi pa pwedeng sa demonyo sa demonyo naglalaban eh. So ang sinasabi ni Jesus Christ, I'm driving out demons by the finger of God. Verse 27. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit, pakinggan niyo po yung sinabi ni Jesus Christ, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ng kanyang bahay. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino man ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o panahong darating. So, yun po yung context. Ang nangyari po rito, yung mga Pariseo, mga religious leaders at that time, sinasabihan si Jesus Christ na, sa demonyo ka, Jesus. Sabi ni Jesus, I'm working by the power of the Spirit. Therefore, you are committing the blasphemy against the Spirit. So, tatlo po yung characteristics niyan, mga kapatid. Number 1, 3 characteristics of the blasphemy against the Spirit. Ito po yung una, it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. Yung blasphemy against the Holy Spirit, yung work ng banal na Espiritu, sinasabi mo, work ni Satan, work ng Diablo. That's blasphemy against the Spirit. Pag yan ginawa mo, na-commit mo, based on this teaching dito sa Matthew chapter 12, you're committing the blasphemy against the Spirit, you're committing an unpardonable sin. Nagagawa mo yung kasalanan na walang kapatawaran. Now, hindi naman yan aksidente lang na may nasabi ka tapos feeling mo na-commit mo na yung blasphemy against the Spirit. Kasi po, pag inaral natin itong mabuti, yung mga Pariseo dito, kahit na si Jesus Christ talaga matuwid na tao, He's a prophet, final prophet, talagang sa Diyos yung kanyang pagkilos, may gabay ng Santong Espiritu, patuloy pa rin nilang nire-reject si Jesus Christ. Kaya, it's a continuous rejection of the Spirit. Continuous and willful rejection of the Spirit. So, itong mga Pariseo na ito, talagang nire-reject na nila si Jesus, not just one time. Hindi yung accidentally lang na nag-commit sila ng blasphemy against the Spirit. Hindi yun basta nadulas lang sa bibig. Yun yung araw-araw pag naririnig nila si Jesus Christ, nire-reject nila. Kaya po tayo, kapag ganun ang ginagawa natin, may pagkilos ng Santong Espiritu sa atin, may nangangaral sa atin, lagi nating nire-reject at sinasabi natin, hindi sa Diyos yan, baka nakukomit mo yung blasphemy against the Spirit. Possible, no? And number 3 po, it is committed by a hardened heart. At actually, malalaman mo na hindi mo pa siya nakukomit kapag malapit ka pa rin sa Diyos, nananalangin ka pa rin, you still embrace God, nag-aalala ka kung nakomit mo ba siya o hindi. The fact na nag-aalala ka, kung nakomit mo yung blasphemy against the Spirit, yan lang ang nagpapatunay na sa Diyos ka at hindi mo pa siya nagagawa. Hindi mo siya nakukomit. Why? Because someone who commits the blasphemy against the Spirit doesn't care. Wala talagang pakialam. Parang yung mga Pariseo nung unang panahon, they blaspheme the Spirit, nilapastangan nila yung Espiritu Santo, and they don't care about it. They didn't care about it. Wala silang pakialam doon.
kung ikaw meron kang pakialam, that shows na hindi mo siya na-commit. Kaya relax ka lang, no? Relax ka lang. Now, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Napakalaga po nito mga kapatid. Well, ito po yung application natin. Number 1, do not worry about accidentally committing blasphemy against the Spirit. Kasi hindi po siya accidental, na para bang nadulas ka lang, nakapag-blaspheme ka lang, nilapastangan mo lang yung Espiritu Santo, na para bang, careless ka lang. Kasi po, yung totoong blasphemy against the Spirit, that's a continuous, willful, talagang nire-reject mo talaga ang Panginoong Jesucristo, nire-reject mo ang banal na Espiritu, at kailanman po, hindi kayang gawin niya ng isang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, hindi niya ire-reject si Jesus, hindi niya ire-reject yung banal na Espiritu. Ang mga nakakagawa lang yan, ay yung mga taong walang takot sa Diyos, walang pakialam kay Jesucristo, and then sasabihin nila si Jesus Christ, they're working, maybe sabihin lang nila Jesus Christ was an ordinary person and he wasn't really ministering by the power of God. Number 2 po, differentiate the works of the Spirit from the works of Satan. Dapat alam natin yung work ni God sa work ni Satan. Now, ang problema kasi dito sa Pilipinas, merong isang manghuhula dyan, faith healer, nagpapagaling daw kuno. Tapos sinatawag na natin yun na work of God. Mali din eh. Yung iba naman, yung work of God, sinasabing work of Satan. Pinagbabaligtad. Kaya pareho pong mahalaga na alam natin yung work of God tsaka yung work of Satan. Hindi natin pinagbabaligtad. Hindi natin yung mga nagtatawas, mga nakakakita ng mga duwende at nag-i-interpret na kung ano-ano. Minsan tinatawag nating work of God yun eh. Mali eh. Minsan yung work of God, tinatawag nating work of Satan. Now, tingnan nyo po sa Acts chapter 16. Ito po ay istorya ni Paul tsaka ni Silas. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Isipin niyo po itong espiritu na to, kausap yung mga tao, sumisigaw pa, sinasabi nila, ang kataas-taasang Diyos. Ang mga taong ito'y naglingkod ng kataas-taasang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maligtas. Ang ganda-ganda ng sinasabi kay Apostol Pablo, na para bang sa Diyos. Pero dito makikita natin na sila Apostol Pablo, alam na alam nila na sa demonyo yun. Hindi tunay. Yung manghuhula na yun. Sinasapian ng diablo yun. Sabi dito, sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakapanghula. Minsan kasi sa panahon natin ngayon, yung manghuhula, piling natin galing sa Diyos. Hindi po galing sa Diyos yun. And number 3 po, discern the Spirit's work through the Word of God. Ang Santong Espiritu at ang salita ng Diyos hindi magkokontra. Kaya po pag nagbabasa ka ng Biblia, isipin mong mabuti na yung Santong Espiritu hindi niya kokontrahin yung sinasabi ng Biblia. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, nalalaman mo rin ang work of God, work of the Spirit. So, pag familiar tayo sa Biblia, familiar tayo sa ginagawa ng Diyos. Kaya kahit anong nakikita natin sa ating paligid, lalo na merong usong-uso na naman yung mga Year of the Dragon, Year of the Rat, Year of mga tawag dito, mga divination at kung ano-anong mga ano bang tawag doon? Horoscope. Yung mga ganon. Hindi po sa Diyos yun, no? So, discern the Spirit's work through the Word of God. Magbabase lang tayo sa salita ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can we differentiate the works of the Holy Spirit from the works of Satan? Pag-usapan po natin yan sa discussion groups po natin. Mas marami pa tayong matututunan patungkol dito sa ating topic. So, para po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord. Heavenly Father, thank you for your Holy Spirit who leads me into truth. Thank you because a true Christian cannot commit the blasphemy against the Spirit. I pray that you would help me to discern the works of the enemy
Teach me to know the difference between what comes from you and what comes from Satan. Fill me with love for your word so that I may be able to discern the works of the Spirit. Please soften my heart. Enable me to love you. Keep my heart clean and my faith strong. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin ngayong araw, si Mandy. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.